Sa isang liblib na baryo, may usap-usapang may nilalang na lumilipad sa gabi. Walang katawan, tanging mahabang dila at matang nag-aapoy. Ang balbal na naghahanap ng laman ng patay. Sa baryo na iyon, kilala ang mga gabi sa katahimikan. Walang ingay ng sasakyan, walang ilaw ng lungsod, at ang taning maririnig ay huni ng mga kuliglig sa likod ng mga kubo. Mulit tuwing sumasapit ang 12 ng hating gabi, sinasara ng mga tao ang kanilang bintana at pinto. Dahil may isang alamat na ayaw nilang balikan. Ang alamat ng balbal. Sabi ng matatanda, ang balbal ay isang aswang na hindi tulad ng iba. Hindi ito nagbabago ng anyo bilang tao. Hindi ito nakikihalo sa palengke o sa simbahan. Sa halip, lumilipad ito sa dilim. Mahaba ang dila nito na parang tuyong balat na kumikislap sa buwan. Ang katawan nito ay tila anino na hinihigop ng hangin. At ang hinahanap nito ay ang laman ng mga patay na hindi pa naililibing. Si Lando, 14 na taong gulang, ay hindi naniniwala sa alamat. "Panakot lang yan sa bata," sabi niya habang nakikinig sa kwento ng kanyang lola. Pero isang gabi, may nangyari. Namayapa ang kapitbahay nilang si Mang Tomas, isang matandang mangingisda na kilala sa baryo. Ayon sa tradisyon, dapat ay ilibing ang bangkay bago sumapit ang 3 gabi. Ngunit nagkaroon ng ulan, malakas, walang sino man ang makapunta sa sementeryo. Sa 2 gabi, napansin ni Lando ang kakaiba. Habang nakahiga siya, may narinig siyang tunog mula sa bubong. Parang pagkaladkad ng tuyong dahon, parang mabagal na paggagapang. "Lando, isara mo ang bintana," bulong ng lola niya mula sa kabilang silid. Ngunit hindi nakinig si Lando. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Ang buwan ay maputla, at sa ibabaw ng bubong ng bahay ni Mang Tomas, may aninong nakasabit. Hindi niya makita ang muka, ngulit nakita niya ang dila. Mahaba, dahan-dahang bumababa mula sa bubong patungo sa bintana ng burol kung saan nakahiga ang bangkay. Humigop ang hangin nang dumikit ang dila sa kabaong. Napaurong si Lando. "Lola!" bulong niya. Ngunit hindi sumagot ang lola. Sa halip, narinig niya ang mabagal na pag-iyak mula sa labas. Hindi iyak ng tao. Parang hangin na nagiging boses. "Gutom ako." Kinabukasan, napansin ng mga tao na may kakaiba sa bangkay ni Mang Tomas. Maputla na ito, mas maputla kaysa dati. Parang humigop ng buhay na laman sa loob ng gabi. Nagbubulong-bulong ang mga matatanda. Balbal iyon. Sa 3 gabi, inilipat nila ang bangkay sa sementeryo. May mga lalaki na nagbantay, may dalang ilawan at itak, kasama si Lando. 12:00 ng hating gabi, tahimik ang hangin. Biglang namatay ang ilaw ng parol. Isa-isa, parang may malamig na kamay na pumapatay sa apoy. "May paparating," bulong ng isang matanda. At doon nangyari. Mula sa ulap sa ibabaw ng sementeryo, may bumaba na anino. Walang pakpak na naririnog, ngunit lumulutang. Ang balat nito ay parang basang abo. Ang mga mata ay nag-aapoy na parang uling na buhay pa sa loob ng patay na pugon. At ang dila nito humaba ng humaba. "Takpan ng kabaong!" sigaw ng matanda. Ngunit huli na. Dumapo ang dila ng balbal sa kabaong ni Mang Tomas. May marahang tunog ng paghigop, parang straw na sumisipsip ng tubig sa baso. Isa sa mga bantay ang napasigaw. Tumakbo ang iba.
Si Lando ay hindi nakagalaw. Narinig niya ang bulong ng nilalang. Gutom ako. Pigtingala niya, wala na ang balbal. Ngunit kinaumagahan, natagpuan si Lando ng lola niya na nakaupo sa gilid ng sementeryo. Maputla ang mukha niya at may maliit na sugat sa leeg. Simula noon, tuwing sumasapit ang hating gabi, sinasabi ng mga tao na nakikita nila si Lando na nakatayo sa bubong ng mga bahay. Tahimik, nakatingin sa buwan. At may dahan-dahang lumalabas na mahabang anino mula sa kanyang likuran. Parang dila na naghahanap ng susunod.